Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan man bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unahin na po natin ang ating panayam. Nabalitaan nga po natin na nakatakda ngayong araw ng Biyernes, August 22, 2025, na magpulong si Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ang kaniyang counterpart, Australian Deputy Prime Minister at Minister for Defense Richard Marles. Kaya naman ay kasama po natin live via Zoom si Professor Renato De Castro, isang foreign policy expert at international affairs analyst, at aalamin po natin sa kanya kung ano po yung mga nais o posibleng makamit ng Pilipinas sa dialogong ito. Magandang hapon po sa inyo, Professor Rene. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello, good afternoon. Can you hear me? Yes, I can hear you po, Prof. Okay. Ayan. Yes. Yes. Okay. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon dito sa ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ngayon, ang una po naming katanungan sa inyo, Prof, ano po kaya ang inaasahang makamit ng ating bansa, Pilipinas, sa high-level defense dialogue na ito sa pagitan ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ni Australian Deputy Prime Minister at Minister for Defense Richard Marles? Well, explain ko lang itong 2+2 na to, no? Part to is an annual event dahil meron tayong strategic partnership with Australia. Nagsimula yung strategic partnership na to, matagal na, mga late 1990s, pero kumbaga, Hello, Prof? Mukhang nawala si Prof. Hello po, Professor. Nawala ang audio ni Prof sa ating end. hello, yes? Ayun, bumalik na po. Ayun, you were Nawala. saying po na nag-start pa po ito, even before meron na po ito. Go ahead po, Prof. Mga 1990s pa lang na nagsimula na yan. Mayroong mga training, military exercises. Pero kumbaga, na-formalize tong security or strategic partnership na to nung nag-concur ang Philippine Senate dun sa Status of Forces Agreement with Australia. Para yung equivalent ng Visiting Forces Agreement natin with the United States. So, kumbaga, lalong nag-improve tong strategic partnership natin with Australia. And of course, napatunayan ito nung 2017 Battle of Marawi.
no, na nagpadala ang Australia sa atin ng kanilang mga P3 Poseidon nila para mag-monitor nung nangyayari sa Marawi City, and actively nag-support ang Australia sa atin, lalo na yung kanilang ground forces, no, doon sa pagturo sa armed forces natin, lalo na sa Philippine Army and Philippine Marine Corps nung urban fighting. Okay. So nag-improve yan, lalo na yung dati kasi nating presidente galit sa Estados Unidos, doon pumasok ang Australia noon. Kaya actually dramatic ang improvement ng Philippine-Australian strategic partnership doon sa kapanahunan ni dating President Rodrigo Duterte. At of course, nagkaroon tayo ng ang term dito, yung mutual logistic support, no, na napirmahan na nagdaan nung kapanahunan ni dating President Rodrigo Duterte. Ngayon, ang nakikita ko ngayon, kasi ang nangyari sa Shangri-La Dialogue ngayong taon, no, nag-usap yung tinatawag nating squad, no, squad. Pilipinas, Estados Unidos, Australia and Japan. Ang naging priority ngayon ng squad, no, na tinatawag, no, na improve yung capabilities ng armed forces of the Philippines natin, lalo na meron na tayong ini-implement na tinatawag nating comprehensive archipelagic defense concept. So, katulad nito, no, example nito, yung isang strategic partner natin, ang bansang Hapon, nag-offer sa atin nung 6 na escort destroyers. No, tignan natin kung ano posibleng i-offer ng Australia sa atin. Kasi Okay. Tawag nating Coast Watch South. Kapanahonan to ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. The Australians put their money where their mouth is. Tignan natin ngayon kung ano yung offer nila sa atin. O bibigay na, yung katulad ng Japan, na nag-offer at tinignan natin yung isa sa mga escort destroyers na balak, kumbaga, ibigay sa atin ng bansang Hapon. Okay. Ayun. So talagang noong una pa lang ay talagang meron na pong kolaborasyon ng Pilipinas at Australia. Sabi nga po ni Professor Rene ay pinaigting pa ito noong kapanahunan ng urban fighting sa Marawi noong 2017. At syempre sabi niya ito ay merong nabuo na squad, hindi lamang po with Australia pero yung sinabi niya Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan. Lalo na po dahil ang kumbaga background or context ito is medyo nag-shift tayo with Australia ng kaunti noong panahong yung ating leader sa bansa ay medyo hindi leaning sa United States. Speaking of, so ito po yung mga collaborations na nakikita natin, Professor. So masasabi po natin na napakahalaga ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa bansang Australia sa usapin ng defense and security. Ano po? Hello, Prof? Medyo yung connection ni Prof, no? Ayan. So, habang ine-establish po natin ang linya ng komunikasyon sa ating pong panauhin na si Professor Rene. Mag-ano lang tayo, gamitin. Yes po, go ahead, Prof. I-ano na natin yung Viber. Unstable yung Zoom eh. Okay. Sige po. Sige, balik tayo. Okay, so lipat tayo sa Viber, no, para mas maging continuous ang ating communication with Professor kasi maganda po yung pinag-uusapan natin. Okay, so habang Okay, balikan po natin si Professor Rene De Castro, isang foreign policy expert at pinag-uusapan pa rin po natin itong high-level dialogue, defense dialogue with the leaders ng Pilipinas po at ng Australia. So sa pagpapatuloy po, Professor Rene, yung tanong po natin na naiwan kanina
ay sabi po natin, inilatag niyo po yung mga dati ng collaboration and cooperation ng Pilipinas, lalo na po sa usapin ng security. So, Prof, masasabi po ba natin na napakahalaga ng pagtutulungan ito ng Pilipinas at Australia sa usapin ng defense and security po? Oo, kasi siguro, no, susunod sa Estados Unidos, pangalawa sa pinaka-importanting strategic partnership natin is with Australia. Kasi ang Australia, hindi lang provide of course ng hardware, very active din sila pagdating sa training. No, ngayon nga meron large-scale, I think, army-to-army exercise yung ALON. Opo. Na ginagawa ngayon sa Luzon. At the same time, meron tayong maritime cooperative activity with the Royal Australian Navy. No? So, of course, recently nag-sign tayo ng reciprocal access agreement with Japan. Okay. So, kumbaga, hindi pa natin na-realize yung importansya ng training with the Japanese Self-Defense Force. Pero pagdating sa training natin with the Royal Australian Armed Force, Australian Armed Forces, very active, very vibrant. Australian Defense Force. No, very vibrant yung relasyon ng Armed Forces of the Philippines, Australian Defense Force, lalo na sa larangan ng joint training and of course, exercises, military exercises. Opo. At yun nga po, nalaman din namin, Prof, na ang Australia po ay second largest partner ng Pilipinas pagdating po sa defense at security. Ngayon, dito po sa high-level meeting na to, meron po kaya itong magiging effect sa particular sa mga kaganapan sa Philippine or West Philippine Sea, South China Sea, Prof? Ang pag-uusapan siguro ngayon, no, unang-una, intindihin natin ano ba yung direksyon ng ating defense policy, no? Meron tayong tinatawag na Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Okay. Na in-announce and in-adapt ng ating gobyerno in 2024. This will entail a dramatic change ng ating defense policy. No, nagmo-move away tayo sa land-based internal security orientation towards sa ating archipelagic waters and even beyond sa archipelagic waters natin sa exclusive economic zone. Okay. I-develop natin, pa-transform natin ang Armed Forces of the Philippines from a highly land-based, army-centric military to a tri-service military, armed force, military armed service na talagang develop yung Navy natin at Air Force. Australia is is an active partner, no? Okay. Nag-provide sila sa atin ng mga radars, communication equipment earlier this century nung sinuportan nila yung Coast Watch South natin. And of course, nagpo-provide din sila ng mga ilang hardware, mga transport ships. Tignan natin kung ano yung pwedeng i-offer kung katulad ng Japan, na ang Japan nag-offer sa atin ng 6 destroyer escorts. Tignan natin kung ano yung paring ilagay sa lamesa ng Australian Defense Force. Okay. Ayun, so yun, malinaw po para sa ating mga tagapakinig dito sa Radyo Pilipinas World Service. Dati po ang policy or yung kumbaga focus ng ating defense is, sabi ni Professor Rene, ay highly land-based o sa mga kalupaan yung ating army. Pero nag-shift ito, ang defense policy na ngayon ng Pilipinas ay dahil dito sa comprehensive archipelagic concept na tinatawag, kumbaga nagiging holistic siya, no? Ibig sabihin, hindi lamang sa kalupaan, tinututukan na rin po yung sa karagatan, tsaka yung sa ating mga panghimpapawid, no? So sabi niya, tri-service. So ang Army, Navy, and Air Force. So ibig sabihin, mas pinalalakas po, Prof, itong ating depensa. May practical implication po ba dito itong ganitong defense policy dito po sa ating kinakaharap na issue sa West Philippine Sea? Oo, kasi talagang binibigyan natin ng pansin, no, na of course, ang goal talaga nito, ayaw naman natin mangyari, no, na magkaroon ng sagupaan, pero dinidevelop natin yung tinatawag natin deterrence capability. Okay. Ayun, deterrence. May capability tayo na i-address yung security challenges way beyond dun sa ating coastal area. Pero malaking gastos yan.
malaking importansya rin, change in orientation sa defense doctrine at lalo na doon sa training. Oo nga Doon po. talaga pumapasok yung security or strategic partnership natin with Australia. Opo. I think last year nagpadala pa tayo ng ila doon sa ating mga F-850s. Napalipad natin mula sa Pilipinas, nag-participate sila sa isang large-scale, joint drills ng mga aeroplano, air forces. No, hindi lang ang Pilipinas, hindi lang yung Australian Self-Defense Force, kasama pa doon yung Estados Unidos, kasama pa yung mga ilang bansa. No, nagkaroon talaga ng experience yung ating mga piloto, kumbaga sa mga larangan ng air-to-air combat, Ayun. air-to-ground interdiction. Ayun. Yes, of course ngayon, meron tayong maritime cooperative activity with the Australian, yung Navy nila, Royal Australian Navy, doon din natututo yung ating ukmong dagat. Kasi malalim din at of course moderno ang Royal Australian Navy. Okay. Ayun, so natutuwa tayong marinig yun kay Professor Rene dahil natututo na ang ating mga kasundaluan sa air-to-air combat at humuhusay na rin sila sa depensa sa karagatan, ano? Meron lang tayong interesting ditong babasahin na nakita, Professor, which is also related to what we are talking about here. May isang research po mula sa isang Taiwanese expert na lumabas na ipinakikita yung level ng assertiveness at coerciveness. Mamaya, pwede nyo rin pong ipaliwanag kung ano yung pagkakaiba nito, assertiveness and coerciveness ng China. At nakita po natin na matataas ang level sa administrasyon ni na Pangulong Noynoy Aquino III at ni PBBM ngayon, habang mas mababa naman po noong panahon ni GMA at ni Duterte. Pwede nyo po ba itong i-explain, sir? Pwedeng pakilakasan, hindi ko madinig. Nadidinig niyo ako? Sorry po. Wala Hello po, how about Wala now, na Prof. Rene? How about now po? Okay na po? Hello po? Hindi ko madinig. Hello po, Prof. Naririnig na po ako ngayon. Hello? Hello? Nako, medyo mahina ang ating connection, ano? Pero maganda sana yung ating katanungan. Meron na lang tayong isang katanungan na napaka-interesting po kasi ng usaping ito. Kaya naman po aantayin natin na maibalik. Ayan, nadinig ko na ulit. Okay. Ayun. Sige. Opo. Bago po ang ating final message kasi we're running out of material time, pero meron po kasi kami nakitang isang research ng isang Taiwanese expert, sir, which is related to what we are talking about as well. At pinapakita po sa research na ito na yung level ng assertiveness at coerciveness ng China, mas matataas daw po ang level sa administrasyon ni na Pangulong Noynoy Aquino at ni PBBM compared po sa administration ni GMA and ni former President Duterte. Pwede niyo po ba itong ipaliwanag, sir? Unang-una kasi talagang kumbaga pumapalag si dati na sirang President Benigno Aquino III at lalo na si President Ferdinand Marcos Jr., no? Hindi lang to, no? Hindi lang sa matter of assertiveness, kasi lalo na doon sa kapanahunan ni dating President Rodrigo Duterte, inutusan niya ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard na magpatrolya lang within our territorial waters, 12 nautical miles. So nabigyan ng opportunity yung mga Chino, yung Coast Guard nila, yung maritime militia nila, at of course yung kanilang Navy na magpatrolya mismo sa loob ng ating exclusive economic zone. Kasi may default Opo. No, inutusan yung Coast Guard natin, no, nung dating presidente na huwag kayong magpatrolya doon sa West Philippine Sea. Hanggang doon lang kayo sa 12 nautical miles territorial waters ng Pilipinas. Of course, nagbago yan nung kumbaga inutusan ni President Ferdinand Marcos Jr. na we will not lose a square inch of Philippine territory, lalo na yung ating maritime entitlement natin sa exclusive economic zone. So, pinayagan ng ating presidente at nagkaroon pa tayo, of course, ng transparency initiative. So, lalo dito nanggigil ang mga Chino kasi pinapalagan natin sila at of course, kumbaga pinalabas natin sa mundo, pinapakita natin sa mundo yung kanilang agresibong ginagawa dito sa ating exclusive economic zone.
Ayun. Ayan, kaya pala may ganito pong pagkokompara. Okay, Prof. Rene, gusto man po nating pahabain itong diskusyon. Ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig. Well, sa ngayon ho, talagang nagkakaroon tayo ng dramatic changes, lalo na sa ating defense policy, defense posture. May mga bansa na tumutulong sa atin, of course, ang Australia, ang bansang Hapon, at of course, ang Estados Unidos and recently India, pero kailangan rin to ng suporta mula sa ating mga mamamayan. Okay. Kaya suportahan natin ang ating gobyerno para palakasin ang sandatahang lakas natin para of course ma-implement nila yung Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Kasi ang pinaka-goal talaga ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept is to ensure that future generations of Filipinos will be able to exploit yung resources natin, lalo na sa ating exclusive economic zone. Okay. Ayun. So, tama po, magtulong-tulong kahit yung mga simpleng mamamayan para i-push po natin itong Comprehensive Archipelagic Concept dahil tayo rin naman po ang makikinabang at ang ating mga susunod na generation. Maraming salamat po, Professor Rene De Castro, isang foreign policy expert at international affairs analyst. Thank you po sa inyong oras. Thank you. Maraming salamat po. Okay. Napakinggan po ninyo ang ating panayam kay Professor Renato De Castro, isang foreign policy expert at international affairs analyst. Kaugnay nga po dito sa isinasagawang high-level defense dialogue ng Department of National Defense, DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. at ng Australian Deputy Prime Minister at Prime Minister for Defense na si Richard Marles ngayong araw. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan dito sa palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon, narito na po ang ating mga pambansang balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na bubuwagin ang katiwalian sa gitna ng isyu ng Ghost Flood Control Project sa bansa. Magbabalita si Alvin Baltazar. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bubuwagin ang katiwalian sa harap ng nabubunyag ng mga ghost projects at pinagkakakitaang flood control projects. Ang pagtiyak ay ginawa ng Chief Executive sa kanyang social media post kung saan ay sinabi nitong maging sama-sama sana ang ginagawa ngayong paglaban sa korupsyon. Binigyan din ng punong ekutibo na hindi niya palalampasin ang nalantad na iba't ibang paraan ng katiwalian sa mga proyektong may kaugnayan sa baha. Apela lang ng Pangulo sa taong bayan, ipagpatuloy lang ang pagpapadala ng impormasyon sa sumbong sa Pangulo. Kaugnay nito'y muli namang nagbigay ng mensahe ang Pangulo sa sinumang mga nasa likod ng malawakang anomalya. Kung noon sa una ay tila may himig pa ng pakiusap ang katagang mahiya naman kayo, sa pinakahuling po sa ng Pangulo ay sinabi nitong hindi na kayo nahiya. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bukas ang House Infrastructure Committee na tanggapin bilang resource person si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ito ang tinura ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon sa isang panayam. Anya gusto rin nilang malaman ang 67 mambabatas na kontratista rin at kumukuha ng kontrata sa mga proyekto ng gobyerno. Iimbitahin anya nila si Magalong para ilahad ang kanya nalalaman at ito dapat ay under oath. Katunayan kahit anya si Vice President Sara Duterte, welcome din dumalo sa pagdinig kung siya ay may personal na kaalaman sa mga kontratistang mambabatas basta't ang kaniyang mga salaysay ay kaniyang panunumpaan. Ayon kasi sa bise, tauhan lang din naman ng mga kongresista ang kontratistang kumukuha ng government projects. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Contingency measures para sa West Philippine Sea o WPS nakahanda kasunod ng naitalang mataas na bilang ng Chinese vessels sa lugar ayon sa Armed Forces of the Philippines. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala.
Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na may nakalatag silang contingency measures para sa anumang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ito ay makarama makapagtala ang AFP na mataas sa bilang ng mga sasakyang pandagat ng China batay na rin sa kanilang Maritime Domain Awareness Monitoring nitong Agosto 20. Pinakamarami sa mga ito ang rigid hold inflatable boat na nasa 11. Nasa 9 naman ang Chinese Maritime Militia vessels habang 5 naman ang mga barko ng China Coast Guard. Bukod dito may mga namataan ding presensya ng iba pang asset ng China gaya ng rotary aircraft at ng unmanned aerial vehicle o drone. Nakita rin ng AFP ang paglalatag ng lambat ng isa sa mga Chinese militia sa timog silangang bahagi ng Ayungin, pagsasanay ng isang barko ng China Coast Guard sa pagsasagawa ng water cannon. Agaw pansin din ang ginagawang pagmaniobra ng isang inflatable boat sakay ang Chinese People's Liberation Army Navy na puno ng mga armadong tauhan nito. Ayon sa AFP, nangyari ito may 350 nautical miles mula sa Ayungin Shoal patungo naman sa joint sail area ng Pilipinas, Australia at Canada sa West Philippine Sea bilang bahagi naman na nagpapatuloy na Exercise Alon 2025. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Donasyon forensic equipment ng Japan, malaki ang maitutulong sa pagsusulong ng hustisya sa bansa ayon sa Malacanang. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Iwala Malacanang na malaki ang maitutulong ng donasyong forensic equipment ng Japan sa pagpapalakas ng kapabilidad ng Pilipinas na protektahan at isulong ang hustisya at karapatang pantao ng mga Pilipino. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang autopsy instrument na ito ay maituturing na higit pa sa isang technical upgrade. Sumasalamin kasi anya ito sa pagbibigay halaga sa buhay ng tao, gaano man kahaba o kaikli ay nangangailangan pa rin itong respetuhin at tratuhin ng mayroong dignidad. Ang ipinagkaloob na equipment sa Pilipinas ay binubuo ng mortuary refrigerators, autopsy carts, at body scale sa ilalim ng Institutional Investigation of Custodial Death Project ng Japan. Nagpapakita rin anya ito ng moral commitment sa pagkakaroon ng mabilis na reporting at independent na investigasyon sa mga maitatalang custodial death sa bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bumuo ang mababang kapulungan ng Kongreso ng isang Special Committee on ASEAN Affairs bilang paghahanda sa pag-host ng Pilipinas sa 2026 ASEAN Summit. Magiging pangunahing tungkulin ng komite ang pagtutok sa mga usapin kaugnay ng partisipasyon ng bansa sa ASEAN Summit at sa ASEAN Interparliamentary Assembly. Layunin din itong isulong ang mas malalim na regional cooperation, iayon ang mga pambansang batas sa mga kasunduan ng ASEAN at palakasin ang papel ng Pilipinas sa rehiyon sa pamamagitan ng legislation, oversight at dialogo. May kabuuang 35 miyembro ang Special Committee na magiging pangunahing parliamentary body ng bansa para sa mga usaping may kinalaman sa ASEAN. Pamumunuan ito ni Tingog Party List Representative Yeda Romualdez, habang Vice Chairpersons naman ng komite sina Representative Jonathan Keith Flores, Representative Ana Victoria Veloso Tuazon, Chino Miguel Almario, Lolita Javier, Maria Rene Ann Matibag, Faustino Michael D. III at Georgina De Venecia. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senador sang-ayon sa mungkahi ni Senate President Cheese Escudero na dapat lamang makibahagi sa budget hearings ang mga gobernador at alkalde ng mga lungsod. Narito si Nympha Asuncion.
Suportado ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang mungkahi ni Senate President Chis Escudero na magkaroon ng partisipasyon sa budget hearings ang mga governors at city mayors. Ayon kay Villanueva, napapanahon na para marinig ang mga lokal na opisyal kung ano talaga ang pangangailangan ng kani-kanilang mga lugar. Bukod dito, naghain din ng senador ng Senate Bill 537 o ang People's Participation in National Budget Bill. Layon nitong bigyang boses ang mga civil society organizations ng aktibong partisipasyon sa pagbalangkas ng General Appropriations Act. Giit ni Villanueva, makakatulong sa national government na epektibong mailaan ng pondo sa kung ano ang tunay na pangangailangan ng mga Pilipino, ang pagkakaroon ng mata at tenga sa ground at datos na mula sa grassroots. Umaasa ang mamabatas na magre-resulta ito sa pagiging mas transparent at accountable ng mga programa para sa mga Pilipino. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Supreme Court nanawagan ng mas pinaigting na pagtutulungan upang wakasan ang online exploitation at abuse. May report si Lawrence Tanhoco. Nanawagan si Supreme Court Associate Justice Jose Maidas Marquez ng mas matibay na pagtutulungan ng hudikatura, law enforcement at mga piskal para tuldukan ng online child exploitation at abuse. Sa second high-level discussion sa Makati, binigyan din ni Justice Marquez ng bagong inilabas na compendium of perspectives ay magsisilbing gabay para sa mga hukom at investigador sa paggamit ng search warrants laban sa online sexual abuse o yung exploitation of children o SAEC at child sexual abuse o yung exploitation materials o CSAM. Kabilang sa mga hamong binanggit sa ulat ang kakulangan sa training at limitadong partisipasyon ng mga piskal na nagdudulot ng pagkakaantala sa pagprotekta sa mga bata. Ipinanukala rin ng Korte Suprema ang ilang amendments sa Cybercrime Prevention Act at pag-update ng Rules on Criminal Procedure para mas mapabilis at mapatatag ang proseso ng pag-issue ng search warrants. Ayon kay Justice Marquez, ang child protection ay hindi lamang legal na tungkulin kundi isang moral na obligasyon. Dagdag pa nito, ang exploitation ng mga kabataan ay walang lugar sa lipunan at dapat maparusahan ng mga salarin sa buong bigat ng batas. Dumalo sa naturang pagtitipon ng mga hukom, law enforcers, piskal at kinatawan ng International Center for Missing and Exploited Children. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pagsasaayos sa kuryente sa Masbate, prioridad ng National Electrification Administration o NEA. Si Marian Bastasa sa balita. Nakatutok na ang National Electrification Administration o NEA para maresolba ang matagal ng problema sa serbisyo ng kuryente sa Masbate Electric Cooperative Incorporated o MASELCO. Ayon kay NEA Administrator Antonio Mariano Olmeda, karaniwang daing ng mga consumer ang rotational brownouts pati na ang madalas na pagkawala ng kuryente. Batay din sa datos ng NEA, nasa 61% pa lamang ng kabahayan sa sakop ng MASELCO ang may kuryente habang 39% ang nananatiling hindi pa na-energize. Sa pagkipagpulong naman ni Almeda kasama mga stakeholders ng MASELCO, inilatag ang ilan sa mga plano ng ahensya para maisaayos na ang serbisyo nito. Kabilang rito ang donasyon ng Central Luzon Electric Cooperative Association para mapahusay ang koleksyon ng kooperatiba. Magbibigay rin ng subsidiya ang NEA para sa pagtatayo ng mga substation sa bayan ng Uson para mabawasan ang madalas na brownout. Tiniyak naman ni Administrator Almeda na nakikipag-ugnayan na sila sa lahat ng stakeholder para makabuo ng konkretong plano na magpapaunlad sa operasyon ng MASELCO at magbibigay ginhawa sa mga residente ng Masbate. Mula sa NEA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news at nabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Provincial Health Office Mountain Province pinangunahan ang walk para sa smoke and vape-free Mountain Province. Si Arlene Fagian sa report. Naangay iti walk towards a smoke and vape-free mountain province itatay agsapa dito Bontoc Mountain Province August 22, 2025. Ti aktibidad kat indaulwan iti Provincial Health Office Mountain Province kay natandaran dagiti na dumaduma nga ahensya iti gobyerno. Sigon ka ni Provincial Health Office Head Dr. Annie Pacas, naangay iti nasaw nga aktibidad tapno may palagip. Iti ipaay iti panagsigarilyo kan vape iti salon at kadagiti individual. Inayon na pay nga adon iti lung diseases gapu iti vaping nga nakaro daytoy no iti panagsigarilyo. Kinunana nga babaen iti information education campaign kat madi iti bagi daytoy panagsigarilyo ken vape. Sigon ken kuana nga nasaya at daytoy nga bisyo gaputa mangted daytoy iti harmful chemical aglalo kadagiti agtutubo. Iti community goal tapno smoke ken vape free mountain province kat gundaway daytoy tapno adan daytoy iti panagpalagip kadagiti kaadwan kakaro iti salunat da ken agtinulong para iti smoke and vape free lifestyle ditoy nasa nga lugar. Kat manipod ditoy Bontoc, Arlene Fagian para iti RP World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Trabaho, skills fair at iba pang oportunidad tampok sa pagdiriwang ng National TechVoc Day ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Kalinga. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Naduma-duma serbisyo iti naipaay katigiti nakipasot iti National TechVoc Day of World Cafe of Opportunities iti Technical Education and Skills Development Authority wano TESDA Kalinga iti August 20, 2025 sa Kalinga Sports Center. Dagiti kang runaan na highlights iti aktibidad kat iti pan nakalukat iti nasurok 400 a job vacancies iti local ken overseas ay ginundawayan digiti job seekers iti probinsya. Karaman pa dito iti skills demonstration iti technical vocational institutions wano TVIs kadiwa ng Pangulo ken daduma pa a programa nga imbingay dagiti ahensya iti gobyerno. Sigon kini Acting Provincial Director po Serfina Pacquiado iti TESDA Kalinga iti World Cafe of Opportunities kat may sa awagas tapno matulungan dagiti job seekers ken graduates iti TESDA ang makabirok iti napinta sa trabaho, maka-avail iti upskilling ken daduma pay nga assistance akasapulanda. Dayti kunana iti resulta iti kolaborasyon ken suporta iti national line agencies ken local government units tapno maidanon iti serbisyo ken oportunidad kadagiti umili. Iti nasaong aktibidad ket pasat iti selebrasyon ti may katalupulo ket may nga anibersaryo iti TESDA iti kandat ang ma-empower dagiti Pilipino babaen iti accessible employment opportunities. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga kabataang entrepreneur ng Baras Rizal na kinabang sa training ukol sa branding at packaging skills ng Department of Trade and Industry o DTI. Detalye mula kay Carmi Isles ng RP Lucena. Nakinabang ang mga kabataang entrepreneur o negosyante ng Baras Rizal sa libreng training at seminar ukol sa branding at packaging skills na tinawag nilang K-Negosyo Kabataang Entrepreneur 2.0. Ayon sa pabatid ng DTI Calabarzon, layunin ng aktibidad na gabayan ng mga kabataan sa pagbuo ng mas matatag na negosyo. Ibinahagi ni Ginoong RJ Solabaw ng DOST Rizal ang kanyang kaalaman kung paano nakatutulong ang disenyo at kalidad para mas maging kaakit-akit at handa sa merkado
merkado ang mga lokal na produkto. Samantala, ang co-owner ng Creatively Studio na si Ms. Rachel Leones ay nagbigay ng practical tips at makabuluhang insights kung paano makabubuo ng sariling brand identity at kung paano mas makakakonekta sa customers. Mula sa RP1 Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patay na dugong natagpuan sa Karamay Rojas, Palawan. Magulat si Lizelle Pilapil ng RP Palawan. At tagalpuluan sa baybayin ng Karamay Rojas, Palawan, anang lawas, ag igsarang dugong ang sarluwa rin anang mga iraminta. Ag paabot anang pagkadismaya ang isarang talpulano nga ag-post dya sa anang social media account nga agakon nga imbis bulyawan anda ay igpatay pa ang ayop nga dya nga ing tutumod nga malaka rin lamang igdelikado rong maubos. Segunda sa mga agarestar sa lugar, bikin din bago nga mi apapadpad nga dugong sa andang lugar, dan lamang adismaya sanda para ingid-tingid dya ang unang beses nga igpatay pa ang ayop nga dya ig makikita sa post nga medyo igputol amper anang ikog. Agtawda pademdem ang Palawan Council for Sustainable Development nga ang pagpatay sa dugong ay isarang salang kriminal nga mi adadapat nga silot sigon sa Wildlife Act of the Philippines. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 275 mga estudyante sa Northwest Samar State University o NWSSU benepisyaryo sa Kalahi Seeds Cash for Work program. Narito ang report ni Charmaine Perito ng RP Calbayog. Sa pagpanguna sa Kalahi Seeds Regional Program Management Office, 299 nga college students o graduates sa Northwest Samar State University NWSSU ang benepisyaryo sa Cash for Work program payout. Umabot sa 2,386,468 pesos and 92 centavos ang kabugasan nga kantidad nga gindistribuer kasumpay sa era pagpartisipar sa mga borhaton ilarom sa programa. Subay sa implementasyon, kada benepisyaryo ang kumarawat 435 pesos nga minimum daily wage rate para sa kada adlaw sa era partisipasyon hangtod sa makumpleto ang ginset nga 50 ka adlaw nga era serbisyo sa programa. Katuyuanan sa inisyatibo ang diri lang maghatag temporaryo nga kita para sa mga kabataan kundi pakusgon ang era partisipasyon sa mga community-based nga borhaton samtang nahihibaro o nagkakamayada kadugangan nga kinaadman og eksperyensya. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinakaunang legislated multi-species marine hatchery sa Surigao del Sur nakatagdang pasinayaan. Magulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gikatakda na nga inagurahan ang pinakaunang legislated multi-species marine hatchery sa probinsya nga nahimutang sa Barangay Palo Alto, Lingig, Surigao del Sur. Sa pagpakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag, kang Provincial Fisheries and Aquatic Resources Officer Betty Canonigo, gipamahayag niini nga ipahigayon kini sa Agosto 28 kung diin gilauman ang pagtambong sa mga nagunang opisyales sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa kauluhan, ingon man ang mga lokal nga opisyales sa lalawigan. Mapalit sa maong hatchery ang mga similya sa mga isda nga pampano, bangos, abalon, si ganids ug uban pa nga diin mahimong masayon ug barato na ang pagpalit sa mga nagbuhi niini nga mga isda. Sumala pa ni Canonigo nga mukabat sa 31 million pesos ang pundo nga nagikan sa BFAR ug adunay usab pundo nga counterpart sa lokal nga panggamhanan. Gilauman nga pinaagi niini nga proyekto makahatag og dugang kita sa LGU ug mutaas usab ang produksyon sa mga mangingisda. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 75 iskolar ng Bangsamoro Scholarship Program nagtapos sa Provincial Livelihood Training and Productivity Center o PLTPC Sulu. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Katiwukan, 75 iskolar ay nagtamat ha Provincial Livelihood Training and Productivity Center at PLTPC habawaan sa Bangsamoro Scholarship Program at BSP. Kauhan tag 5 dun ha ini inhakukiri NC2, iban kauhan tag 5 isab inha plumbing NC2. Timaod ha pagtamat in hi Governor Abdusakor Eitan II, iban hi Ministry of Basic, Higher and Technical Education Skills Development Director Glenn Abubakar, hapyaon ha PLTPC Manpower in Danan Sulu. Hababaan sin BSP, liureng ha libre skills training, iban certificate. Makatay maaray sab alawan sa ina mga scholar, halaga hanggatos kawaluan pilakang kaadlaw, amoy na depende haluhay sin training siud nila. Ting RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balita pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Pinatawan ng multa ang nakalistang Villar Land Holdings Corporation at mga matataas na opisyal nito ng kabuang 12 milyong piso ng Securities and Exchange Commission o SEC dahil sa hindi pagsubmit ng kanilang 2024 annual report at first quarter report para sa taong 2025. Sa isang kautusan na may petsang Agosto 18, nag-issue ang SEC Markets and Securities Regulation Department o MSRD ng maximum na 1 million peso administrative fine bawat isa sa Villar Land at 11 opisyal nito na sumatotal sa 12 milyong piso bilang kapalit sa pagsuspindi ng registration statement ng kumpanya at ang permit to offer and sell securities. Ang kautusan ay nag-a-apply sa mga senior executives ng Villar Land kabilang sina Chairman Manuel Villar Jr., President Cynthia Javares, Directors at incumbent Senators Mark Villar at Camille Villar at Director Manuel Paulo Villar. Ang iba pang opisyal na kabilang ay sina Independent Directors Ana Marie Pagsibigan at Garth Castañeda, Chief Financial Officer, Chief Information Officer, Treasurer at Investor Relations Officer Estrelita Tan, Corporate Secretary Gemma Santos, Assistant Corporate Secretary Maria Nalen Rosero at Compliance Officer Kate Cator.
Nagpataw din ang MSRD ng 2,000 administrative fine bawat isa sa kada araw ng delay simula Hulyo 1 hanggang ang Villar Land na dating kilala sa pangalang Golden MV Holdings Incorporated ay mag-submit ng kanilang 2024 annual report at first quarter report. Tinanggihan ng MSRD ang hiling ng Villar Land na palawigin ang pag-submit ng reports sa Agosto 31. Sa isang pahayag, sinabi ng Villar Land na tutugon sila sa utos ng SEC sa tamang oras at nagpasalamat sa oportunidad na maipaliwanag nila ang issue. Nitong Marso 28, inanunsyo ng Villar Land na ang kanilang 2024 net income ay umakyat sa 999.72 billion pesos mula sa 1.46 billion pesos sa naunang taon. Dahil raw ito sa fair value gains sa investment properties na tumaas sa 1.33 trillion pesos mula sa 59 million pesos lamang noong 2023. Binigyan din ng MSRD na ang mga inanunsyo nilang figura noong March 28 na kinalaunan ay sinabing subject to audit ay posibleng linlangin ang mamumuhunang publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na wala silang plano sa kasalukuyan na tanggalin ang moratorium sa pag-issue nila ng mga panibagong lisensya para sa mga online gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, kailangan munang suriin kung nararapat ng tanggalin ang moratorium. Sa House Budget Briefing, sinabi ni Tenco sa mga kongregista na pansamantalang hininto ng PAGCOR ang pagtatanggap ng mga bagong aplikasyon para sa accreditation ng mga gaming system service providers. Sinabi ni Tenco na ang mga aplikasyon na natanggap bago ng Marso taong 2024 ay kanilang iproproseso. Dadaan ito sa probity checker ng PAGCOR na nagbeberipika ng katauhan, mga susing opisyal, financial capacity at kung ano ang criminal record ng aplikante. Sa kasalukuyan, may mahigit 70 lisensyadong online gaming sites at aplikasyon, kabilang na ang Arena Plus, Playtime, OkBet at Bingo Plus. Kahit nakabinbin ito, nananatili pa ring top contributor ang online gaming sa kinikita ng PAGCOR. Inaasahan ng PAGCOR na kikita ang regulator ng 116.65 billion pesos ngayong taon, kung saan 60% ay manggagaling sa online gaming. Sa unang 7 buwan ng taon, nakakolekta ang PAGCOR ng 37 billion pesos mula sa mga digital betting platforms. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Budget and Management o DBM na ang antas ng paggamit ng pera ng mga ahensya ng gobyerno ay umabot na sa 74% nitong katapusan ng Hulyo. Nagamit na ng gobyerno, lokal na pamahalaan at mga government-owned and controlled corporations o GOCCs ang 2.81 trillion pesos na halaga ng Notices of Cash Allocation o NCAs na inisyu sa kaparehong panahon. Umabot naman sa 178.16 billion pesos ang mga hindi nagamit na NCAs. Ang cash utilization rate sa katapusan ng Hulyo ay kapareho sa naitala noong kaparehong buwan nitong nakalipas na taon. Ang mga NCA ay ini-issue ng DBM sa mga ahensya para makapag-withdraw sila ng pondo mula sa Bureau of the Treasury para sa kanilang panggastos.
Sa unang 7 buwan ng taon, nagamit ng line departments ang 2.06 trillion pesos o 92% ng kanilang allotments, habang 171.5 billion pesos ang nananatiling hindi nagagastos. Ayon sa DBM, tanging ang Department of Migrant Workers at Commission on Audit sa mga ahensya ang nakapagtala ng 100% utilization rate sa katapusan ng Hulyo. Ito ay sinundan ng mga departamento ng Foreign Affairs sa 98%, Turismo sa 97%, Edukasyon sa 97% at Finance sa 96%. Ang mga state universities and colleges at ang Commission on Human Rights ay nagamit na ang 95% ng kanilang budget. Samantala, ang Department of Information and Communications Technology o DICT ang nagposte ng pinakamababang utilization rate na 64%. Ayon sa Status of Allotment Releases Report, sinabi ng DBM na naglabas na sila ng 93.8% o 5.936 trillion pesos ng budget ngayong taon sa katapusan ng Hulyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na ang produksyon ng manok mula Abril hanggang Hunyo ay umakyat ng 8.2% na nagsasabing lumipat sa ibang karne dahil sa mataas na presyo ng karneng baboy. Umabot sa 563,040,000 metric tons ang produksyon ng manok sa second quarter ng taon. Noong 2023 at 2024, ang produksyon ng manok ay tumaas ng 3.2% at 8.9% ayon sa pagkakasunod. Kumakatawan ang Central Luzon ng 33.6% o 189,009,000 metric tons ng produksyon sa panahon na yon, kung saan mas mataas ang produksyon ng 22,300 metric tons mula sa naunang taon. Sinundan ito ng Calabarzon na may 113,600 metric tons, Northern Mindanao na may 41,16,000 metric tons, ang Central Visayas na may 35,52,000 metric tons at Sorsogon na may 26,48,000 metric tons. Tumaas din ang produksyon ng itlog sa 3 buwan hanggang Hunyo ng 4.8% year-on-year sa 207,76,000 metric tons. Ang Calabarzon ay ang top producer ng itlog na may 68,09,000 metric tons o 32.8% hati sa kabuuang produksyon. Sinundan ito ng Central Luzon na may 35,72,000 metric tons, Central Visayas na may 20,75,000 metric tons, Northern Mindanao na may 18,24,000 metric tons at Sorsogon na may 10,39,000 metric tons. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas nitong Biyernes, ika-22 araw sa buwan ng Agosto, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 57 piso at 23 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 piso at 42 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 77 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 32 sentimo. Ang British pound naman po ay nagkatumbas ng 76 na piso at 76 na sentimo. Nasa 66 na piso at 45 sentimo ang euro, 41 piso at 14 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 25 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Bubuksan ni Filipina tennis star Alex Ayala ang kanyang unang pagsabak sa main draw ng US Open laban kay Clara Tauson ng Denmark na inaasahan gaganapin itong darating na linggo. Ang Women's Tennis Association o WTA ranked number 15 na si Tauson ay seeded 14th sa torneo. Isang 3-time WTA Tour champion na palanunan ni Tauson ang dalawang titulo noong 2021 sa Lyon at Luxembourg Open. At ang kanyang pinakahuling panalo ay itong taon sa Auckland Classic kung saan tinalo niya si Naomi Osaka pagkaraan nagretiro ito dahil sa abdominal injury. Ngayoy 22 anyos na at may tangkad na 6 feet, umabot si Tauson sa round of 16 sa Roland Garros nitong 2024. Kakagaling lamang niya sa pagkatalo kay Veronika Kudermetova sa round of 32 ng Cincinnati Open nitong Agosto 14. Samantala, nagbabalik sa aksyon ang 20 anyos na si Ayala pagkatapos makarecover mula sa isang shoulder injury na napilitan siyang umatras sa Cincinnati at Monterrey Open. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakitang gila si Alea Malaluan sa kanyang professional debut kung saan dinomina ng PLDT ang Cherry Tigo 25-16, 25-14 at 25-20 nitong Huwebes sa Premier Volleyball League o PVL Invitational Conference na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig. Narehistro ni Malaluan ang game high na may 11 puntos kasama pa ang 13 excellent digs at 9 na excellent receptions. Nagambag naman si Majoy Baron ng 10 puntos para sa high-speed hitters. Sinabi ni PLDT head coach Rald Ricafort na binigyan nila ng prioridad ang pagpapahinga sa kanilang starters pagkaraan ang mabigat na PVL on tour kung saan nakopo nila ang kanilang kauna-unahang titulo. Dahil dito, nabigyan ng pagkakataon ang kanilang mga rookie katulad ni Malaluan para maglaro sa koponan. Pinangunahan naman ni Ces Robles ang crossover sa nagawa nitong 8 puntos habang si Jen Nierva na katulad ni Malaluan ay nagbabalik din mula sa kanyang obligasyon sa national team ay nakagawa ng 18 excellent digs at 9 na excellent receptions. Gumanda ang record ng PLDT sa 2-0 habang bumagsak sa 1-1 ang Cherry Tigo. Ang resulta sa laban ng dalawang koponan sa semifinals ng PVL on Tour kontra Creamline at Signal ayon sa pagkakasunod ay carried over sa Invitational Conference pagkaraan ang kasunduan sa lahat ng koponan na magpapahinga ng isang araw imbis na magkaroon muli ng laro. Sa naunang laban, ipinakita ng Creamline ang kanilang pagkakakilanlan sa Signal kung saan natakasan ng Cool Smashers ang HD Spikers 22-25, 25-17, 22-25, 25-11 at 15-8.
Matikas ang kamada ni Michelle Gumabaw kung saan pinangunahan niya ang Coal Smashers sa natipon nitong 22 puntos galing sa 18 attacks at 4 na blocks, habang nagdagdag si Gemma Galanza ng 18 puntos at kunin ang panalo ilang araw pagkatapos ang kanilang pagtutuo sa 3rd place sa PVL On Tour. Nakagawa naman ng triple-double si Creamline Team Captain Eliza Valdez na may 11 puntos, 12 excellent digs at 14 na excellent receptions. Minandohan naman ni Heather Ginoo ang Signal sa nalikom nitong 21 puntos galing sa 18 attacks at 3 service aces, habang ang PVL On Tour Most Valuable Player na si Erica Santos ay nagdagdag ng 11 puntos. Dahil sa panalo, gumanda ang record ng Creamline sa 1-1 habang bagsak ang Signal sa 0-2. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, sinabi ni Premier Volleyball League o PVL President Ricky Palau nitong Huwebes na pwede na maglaro ang mga players ng Alas Pilipinas Women sa kanilang koponan sa PVL. Sinabi ni Palau na pinayagan na silang maglaro ayon na din sa direktiba ni Philippine National Volleyball Federation o PNVF President Ramon Tatsuzara. Pinayagan silang maglaro kahit na ang season ng national team base na rin sa kalendaryo ng FIVB ay tatakbo hanggang Oktubre 15. Dahil sa anunsyong ito, nakapaglaro na sina Alea Malaluan at Jen Nierva para sa kanilang koponan sa PVL na PLDT at Cherry Tigo ayon sa pagkakasunod. Ilan pa sa mga players na matutunghayan sa pagpapatuloy ng PVL Invitational ay sina Don Katindig at Vanny Gandler ng Signal at Del Palomata ng PLDT. Dahil sa pagsali ng Zeus Coffee sa Invitational, matutunghayan din si Thea Gagate para sa Thunderbells. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, malaking pagsubok ang bubungad sa Adamson University sa oras na makatapat nito ang University of San Carlos sa pagbubukas ng 2025 Shakey's Super League o SSL National Invitationals Cebu Leg nitong Biyernes na gaganapin sa Mandaue Sports Complex sa Cebu. Inaasahan ni Lady Falcons head coach JP Yude ang matinding bakbakan kontra sa reigning Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated o si SAFI champions na Lady Warriors. Lahat ng mata ay nakatingin kay Alas Pilipinas member Shaina Nitura sa oras na manduhan nito ang Adamson pagkaraan ang runner-up finish sa 2023 edition ng torneo. Sa kabilang banda, layunin ng USC ang paghihiganti pagkatapos ang malamya nilang performance sa nakalipas na taon kung saan wala silang nakuhang panalo. Samantala, ang bagong sabak na Ateneo de Manila University ay makikipagtuos sa University of Southern Philippines Foundation sa unang laro sa hapon. Ipaparada ng Blue Eagles ang kanilang bagong recruit na sina Ana Francesca Hermosura at Donna May De Leon mula sa 2025 Shakey's Girls Volleyball Invitational League runner-up na Bacolod Taitung. Ang torneo ay kasalukuyang nasa ikalawa sa 3 laro sa mga lalawigan. Dinomina ng National University ang opening leg sa Davao City, 3 linggo na ang nakalilipas kung saan tinalo nila ang University of the Philippines, Notre Dame of the Jangas University at ang Davao Selection na kinabibilangan ng mga player mula sa Ateneo de Davao University, Holy Cross of Davao College at ng University of Mindanao. Pinangalanan bilang best player ng Davao Leg si Lady Bulldogs rookie Sam Cantada. Bibisitahin naman ng SSL Invitationals ang Batangas para sa kanilang ikatlo at huling leg sa susunod na buwan.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Inilabas na ng Sinag Maynila Film Festival 2025 na inorganisa ng Solar Entertainment ang 5 pelikulang pasok sa full-length features category. Kabilang na nga riyan ang mga short film at documentaries mula sa mga estudyante at professional, tampok ang ilang mga artista na gumanap sa mga pelikulang kalahok sa film festival na talaga namang pinagpilian ng maigi ng selection committee ng naturang Film Fest. Ito po yung pelikulang pasok sa full-length features sa Sinag Maynila 2025. Una dyan ang Altar Boy mula sa direksyon ni Sir Poblete at pinagbibidahan ni na Mark Bacolcol, Shai Barcia at Pablo S.J. Quiyogue. Pangalawa ang Kande na idinirect ni Kevin Pison Piamonte na pinangungunahan ni JC Santos at Sunshine Teodoro. Pangatlo ang Jongbu directed by Tope Lee starring Aljur Abrenica, Ritz Azul and Empress Shock. At pang-apat ang Madawag ang Landas Patungong Pag-asa or The Teacher na sa direksyon ni Joel Lamanga na pinangungunahan ni Rita Daniela, Jack Roberto at Albi Casino. Panglima ang Celda 3 o Cell number 3 mula sa direksyon ni GB San Pedro na pinagbibidahan ni na Carla Abellana, JM De Guzman at Cesar Montano. Gaganapin ang ikapitong awards night ng Sinag Maynila sa Setyembre 24 hanggang 30. At good news naman para sa lahat ng tatangkilik sa naturang Film Fest, nagdesisyon ang Film Festival organizers na gawin na lamang 250 pesos ang presyo ng ticket. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sasabak na ang pambansang Ginoo na si David Licauco sa isang basketball match. Kasama kasi si David sa roster ng Pilipinas United 3-on-3 League ng FIBA 3-on-3 Light Quest. At hahataw sa hardcourt ang aktor sa ilalim ng Tahoe Story basketball team. Kasama niya sa koponan ay ang mga pro players na sina Louis Vigil, Grayan Mendoza at ang Sierra Leone import na si Tosh Sesay. Sa Instagram post ng aktor ay sinabi niya na di-dribble ito para sa pangarap, kaya todo ensayo na ito para sa mga magiging laro ng naturang koponan. Ipinakita rin ng aktor ang kanyang preparasyon para sa laro. Samantala, ang PUL Men's Division ay binubuo nga ng 10 teams, 2 mula sa Tahoe Story,
Kasama na dyan si David, 6 na lokal at 4 na banyagang tropa. At ang grand winner ay makakakuha ng $5,000 at magkakaroon ng pagkakataong makapaglaro sa FIBA 3-on-3 Kaohsiung Challenger sa Taiwan ngayong Oktubre. Siyempre, ang best local team ang magre-represent sa FIBA 3-on-3 Manila Challenger sa Setyembre. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa huli nating chika for today, ibinahagi ng Quezon Star na si Jericho Rosales ang naging paghahanda niya maging ng produksyon para sa role nito bilang si dating Pangulong Manuel L. Quezon. Ayon kay Jericho, naglaan ito ng panahon para sa pagre-research sa karakter ni dating Pangulong Quezon. Kabilang dyan ay ang pagbabasa ng autobiography ng dating Pangulo, history books at ng script ng mismong pelikula na binasa niya ng 5 beses. Sinaliksik at inaral rin ni Eco kung paano magsalita si Quezon upang makuha niya ang tone of voice at paano ang kilos at galaw ng dating Pangulo. Pagbabahagi niya, the first day we spent 7 or 8 hours sa chair. We had more than 5 look tests to get to a decision kung ano ang gagamitin natin. Kasi nag-start kami with the hair, with the forehead, with the chin, with the nose, with the ear, with the neck. Anong age ba siya nito? Nasaan ba siya nito? So, Gerald Tarog, the director and the team, the producers were working closely para to get to a point na okay, ano na yung pinaka-the best na look. We all decided we just need to get the essence of the man. Kasama rin sa trabaho ng buong produksyon ang makipag-coordinate sa mga historians upang malaman naman ang kalakaran sa pamumuno niya at bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. At itong ang pelikulang Quezon sa Oktubre 15 na ipapalabas sa naturang pelikula. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita at ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Bago po tayo magpaalam, mayroon muna tayong pabati rito. Happy birthday po kay Dr. Camille Garcia, psychologist na muntik pong maging resident psychologist ng isa pang programa dito sa Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa mental health awareness and education, ang Warm Heart po. Dr. Camille, happy birthday po at mabuhay po kayo. Naway biyayaan po kayo ng kalakasan at mabuting kalusugan upang patuloy na maging instrumento ng biyaya sa kapwa sa pamamagitan ng inyong advokasiyang mental health para sa lahat. Okay, maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justine Gail Pansoy Osia sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, kay Mama JT para sa showbiz, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw.
At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.